call me out to calm the waters, to great unknown, where feet may fail. And there I found you in the mystery, in oceans deep, no fate will stand. And I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, you are mine. Grace abounds in deepest waters, the sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you've never failed, and you won't start now. So I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are Let's bow our heads and feel the presence of our Lord in you, Father of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Panginoon, maraming salamat po at kami ay nabigyan pa ng isa pang araw upang makinig ng iyong salita. Kahit kami ay magkakalayo sa pamamagitan ni Brother B. Naway ang aming mga mapapakinggan ay siya namin isa puso at isa buhay. Kami po ay humihingi ng dispensa sa lahat ng kasalanan na aming nagawa at sa mga taong aming nasaktan. Bigyan niyo po kami ng lakas nang sa gayon ay may pagpatuloy pa namin ang aming mga gawain para sa aming mga mahal sa buhay. Bigyan niyo rin po ng lakas ang aming katrabaho nang mayangat ang aming kumpanya na taus-pusong nagbigay ng kabuhayan sa kabila ng kasalukuyang pangyayari. Lubos po ninyong gabayan ng lahat ang may sakit na magpatuloy-tuloy pa ang kanilang paggaling mula sa salot ng COVID-19. Gayon din po ang aming mga medical frontliners at na unti-unti na lubos-lubos na namin nararamdaman ang kanilang sakripisyo at paghihirap ng maibalik sa ang mundo sa dati nitong sigla. Idinarasal po namin ang lahat ng ito sa ngalan ni Jesus. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay, ayan po. Thank you. Maraming salamat po no dun sa ating napakagandang mga awit no na si napakaganda ng boses pala. Yan si Jen. And thank you din po Brother Rudyard. Okay. So ano po for our recap lang po no, a little recap. Na-recall ko yung dun sa ating last week session. It's more on about God's timeline. No, actually brother, na-recall ko yung assignment mo for us na on the next day, 'di ba? Itarak natin every time na bilang mo ba? Hindi po. Kala ko naman ginawa mo. Denise, ikaw ba ginawa mo assignment mo? Oh.
Ayun. Okay, So, Konti lang, Doc. Konti lang. Just konti lang. a little, Sige, a little bit. sige. Ulitin natin. Next week, JC, bilangin mo ha. apa. Sige, tatanungin ulit kita. Okay. Sige po, brother. So yun, para naman po sa ating talk ngayon, no, I now bring you over to our brother Vic Stanyo. Magandang hapon po everybody, and it is such a blessing for us to be together, no? And alam niyo naman, every prayer meeting is a blessing. Kasi po, ang ibig sabihin, pag kayo ay kasama namin dito sa Zoom meeting na ito, ang ibig sabihin yan, buhay ka pa. Pangalawa, may hanap buhay ka pa. Di ba? So, ang ibig sabihin po talagang tayo po ay nagtitipon hindi lamang para matuto. Tayo po ay nagtitipon para po, this is also a way for us to be able to thank God for all the blessings that He keeps on giving us, no? And I would like to welcome Luminex, no? At nakikita ko po, meron ako sa screen ko, Luminex Accounting. Hello Luminex and Luminex, dalawang monitors po sila. By the way, Luminex, ang ganda ng timing nyo kasi napakahirap ng pag-aaralan ngayong hapon. It's the first time you're coming in, but I will try my very best to give this discussion quite simply as best as I can also, no? And Mampot, kakailanganin ko na ikaw ay mamaya ay mag-alis ng iyong mag-unmute para sa ilang katanungan na gusto kong i-share, no? Ang tinalakay po kasi namin last week is about God's timeline, no? And I will explain that in further ngayong hapon. In fact, bibigyan ko ho ng diin yan kasi ang amin pong series of studies and discussion is all about the book of Romans, no? Ang aklat na isinulat ni St. Paul para sa mga taga-Romano. Pero gusto ko siyang bigyan ng emphasis today because we are in a transition period. Okay? We are in a transition period. What do I mean? Sisters and brothers, nung Sunday po was the feast of Christ the King, no? Kapistahan ng Kristong Hari. Alam po ninyo, para sa mga Katoliko, ang tinatawag po at sinusunod nating kalendaryo yung tinatawag na liturgical calendar. Okay? Para po sa buong mundo, ang ating kalendaryo, New Year, January 1. Kaya pag December 31, nag-hit ng 12 midnight, Happy New Year! Happy New Year! Ganun po tayo. Sa simbahan po, ang ginagamit po ay liturgical calendar na nagtapos ng linggo, ng Sunday. Kaya po tayo ngayon ay, kaya po ang pagtatapos niya ay Christ the King, no? Tinatapos ng simbahan ang taon sa pagkilala na si Kristo ay hari, siya ang king, no? Kasi marami ho talaga ngayon ang marami ho ngayon ng iba't ibang king. Merong Chow King, mayroong Burger King, may Tapa King, may Goto King. Napakaraming king eh, di ba? So, ang talagang king ho sa lahat ng mga king of all kings, walang iba kundi si Jesus. So ngayon po nasa transition period tayo, meaning to say, itong buong isang linggo na ito ay paghahanda sa pagpasok ng Sunday na darating. Ito po yung tinatawag nating unang linggo ng Advent. Yan, Advent, Adviento na. Di ba? Para po sa atin, yung Advent ay Christmas. Christmas, mas familiar tayo sa Christmas. Pero ho, ang ibig sabihin talaga ng Advent ay isang salita lang. Coming. Coming, pagdating. Pag may darating, mahal mo, malapit sa puso mo, kamag-anak mo, ikaw ay naghahanda, nag-prepare ka. At halimbawa, darating yung mga anak mo galing sa school, ihahanda mo merienda nila. Yung asawa mo ay manggagaling sa trabaho, ihahanda mo ang sarili mo, magsha-shower ka. Di ba?
Abay, siyempre, kung amoy sibuyas ka o amoy bawang dahil nagluto ka, o kaya pawisan ka sa pag halimbawa, yung biyenan mo, sabi ng biyenan mo, darating ako at magbabakasyon sa inyo, ihahanda mo yung bahay mo. Isasara mo ang pinto, bintana, pakakawalan mo yung aso, di ba? Para hindi makatuloy. Biro lang po, biro lang. So what I'm trying to say is, yung panahon po ng Adbyento, hindi ho basta-basta, yan halika, 13-month pay, o kaya ay bonus, yan ang konsepto natin O kaya is shoppingan, 11-11, 12-12, ang panahon po ng Advent really ay paghahanda, preparation. Alam niyo po, sisters and brothers, marami po akong kamag-anak na born-again Christians. At marami rin po akong pinsan na mga pastor ng born-again churches. Pag sila po'y nakakausap ko, ako po ay humahanga sa kanila. Sa totoo lang. Bakit? Sila po aware sila na ang Panginoong Diyos, si Jesus Christ, ay muling babalik. Hindi ba tayong mga Katoliko kinakanta pa natin sa simbahan yan? Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay. Ano yung huli? Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Alam niyo, pag nag-uusap kami ng mga born-again Christian na mga kamag-anak ko, lagi nilang sinasabi, alam mo, itong mga COVID na ito, yung mga problema ng mundo ngayon tungkol sa mga gera, ang ibig sabihin niyan, si Kristo ay babalik na. Di ba? Tayo namang mga Katoliko, sorry, ako'y Katoliko rin. Pero tayo pong mga Katoliko, sadly, we are not anticipating that to happen. Feeling natin, life goes on and on and on. Kapatid, hindi po. Now, allow me to share my screen with you. Alam nyo, itong talakayan natin, ngayong hapon, napakahirap po nito. And I will really ask you to pray that the Holy Spirit will guide you to understand the lesson. Bakit ho mahirap? Kasi ang pag-uusapan natin is the last event of Jesus that has not yet happened. Hindi pa nangyayari. Allow me to share my screen with you para maging mas maliwanag ang ating pong talakayan. Ayan, there we are. Ang ating pong pag-uusapan, if you, Pot, paki-unmute mo nga sarili mo. Miss Pot. Yes, brother. Ano pong nakikita nyo, Miss Pot, sa ating screen? Si Jesus Christ po. Si Jesus Christ ay, kindly describe it. Parang ano siya, yung nakakasilaw ang liwanag. Nakakasilaw ang liwanag, okay. Yes. With, ayan, yung mga angels. Maraming anghel, correct. What Maraming else? anghel. At, ano pa ba? Ito, may mga tao po sa Yung mga tao sa ay ibaba. Yes. nasa ibaba. Wini-welcome siya. Wini-welcome siya. Yes. Okay. Very good. Alam niyo po kung bakit mahirap ang talakayan natin because we will be talking about what? Pakibasa nga po. The second coming of Christ. Ang ikalawang pagbabalik ng Panginoon. And I'm telling you this, now let me begin. Miss Pot, paki-unmute mo muna. May lakad ka ba? Nagmamadali ka yata? Hindi, nasanay lang. Nasanay lang po na lagi Okay, niya. biro lang ikaw naman. Okay. Nakikilala mo ba kung sino yan? MacArthur. Si MacArthur ba? Talaga nga naman, inaabot mo pa, ha? Philippine history. Okay. Ito po ay si General Douglas MacArthur of World War II. Ano ang pinaka-famous line ni MacArthur? I shall return. Exactly. Maraming salamat, Miss Pot. I shall return. Sila po, ang Pilipinas at ang mga American forces ay natalo ng mga Hapon. Kaya nakubkob sila, tumakas si MacArthur. At ang sabi niya, nung kanyang pagtaka, sabi niya, huwag kayong mag-alala, I shall return. Alam po ninyo yung statement niya na I shall return, it is a statement of hope.
Hindi tayo lubos na talunan, hindi tayo, natalo lang tayo pansamantala, pero ako ay muling babalik. And this is exactly our hope. Yan ang pag-asa natin sa buhay. Hindi yung pagbabalik ni MacArthur, kung hindi ang muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Sa buhay ni Jesus, mayroon pong apat na pinakamahalagang miraculous events. Uulitin ko ha, 4 yan. Yung 3 nangyari na. Tapos na yung 3. Isa na lamang po ang hindi pa nagaganap. Ano yung unang 3 na nangyari na sa buhay ni Jesus? Number 1, ang kanyang kapanganakan. His incarnation. Yan. That is how you call it. Incarnation galing sa salitang karne, laman. Anong ibig sabihin? Ang Diyos ay nagkalaman, nagkatawang tao. Ang Diyos ay espiritu, pero dahil sa kanyang pagpapakumbaba, siya po ay pumunta sa sanlibutan upang tayo ay tubusin. Kaya siya ay nagkatawang tao. Napakalaking himala. Ang ikalawa ay ang kanyang muling pagkabuhay. Sa Ingles, tinatawag natin itong resurrection. Wala noon, wala ngayon, at wala sa darating na panahon ang kayang gawin ang ginawa ni Jesus. Mamatay at mabuhay muli makalipas ang ika-3 araw. That is why, sisters and brothers, ito pong dalawang ito, bagamat ito ay mga inihula na prophesy sila bago sila nangyari, lahat hunang yan naganap. Inihula, naganap. Pakinggan nyo mabuti yung sequence ha. Bago naganap, inihula muna. Tinrophesy muna. Yung ikatlong pinakamahalagang event sa buhay ni Jesus ay ang kanyang pagbalik sa langit. Tinatawag po natin ito na ascension, ang kanyang muling pagbabalik sa langit. Yan, di ba? So, iyan 3 yan, ang daliho natin pag-usapan yan kasi po yan ay nakatala sa Biblia at ito pong lahat ng ito. Tapos na. Tapos na, nangyari na eh. Pero bago ho nangyari lahat yan ay inihula muna ng mga salita ng Diyos sa Lumang Tipan or sa Old Testament. Ngayon, bakit mahirap pag-usapan ng second coming? Sapagkat ito'y parating pa lamang. May 3 Greek words, salitang Griego, ang ginagamit po to describe the second coming of Christ. And these are the words parousia, which means personal presence. Ang ikalawa ay apokalupsis. Sa Ingles, di ba, tawag natin dyan, apocalypse. Ang ibig pong sabihin niya ay revelation. At ang ikatlo ay epiphania. Sa Ingles, ang tawag natin ay epiphany or appearing, pagpapakita. So, ang itsura at ang magaganap sa muling pagbabalik ni Jesus ay ganito. Jesus will personally appear to reveal himself to the world. Siya mismo ang darating at maghahayag ng kanyang sarili sa buong sanlibutan. Pansinin niyo yung incarnation. Etong December 25, etong Kapaskuhan, nung siya po ay isinilang, nung first coming ni Jesus, yan ay buong kababaang loob. Siya ay King of all kings, Lord of all lords. Pero pinanganak siya saan? Sa sabsaban. Isinilang siya at inilagay sa manger. Yung pong sabsaban, ang English ay manger, yan po ay kainan, nilalagyan ng mga pagkain ng mga hayop. Siya po ay hari, pero hindi po siya isinilang sa isang palasyo. Kaya po siya ay unang dumating, buong pagpapakumbaba. Walang mga trumpeta, walang mga party-party. Kaya nga po ang kinakanta natin pag Pasko. Silent night, holy night,
Dumating siyang una ng buong pagpapakumbaba. Subalit kapatid, when He comes again, ang kanyang ikalawang pagbabalik, glorious. Ano ibig sabihin? Bongacious. Pag dumating po siya sa ikalawa niyang pagbabalik, ito ay bongacious. Di ba? Hindi po ako ang may sabi. Ang may sabi niya na yung salita ng Diyos, ito po ang mangyayari. Pakinggan natin mabuti. Unang Thessalonica chapter 4. We tell you this directly from the Lord. We who are still living, when the Lord returns sa kanyang muling pagbabalik, will not meet Him ahead of those who have died. For the Lord Himself will come down from heaven. And with a commanding shout, may sisigaw. With the voice of an archangel, sisigaw ang anghel. And with the trumpet call of God, tutunog ang mga trumpeta. First, the believers who have died will rise from their graves. And then together with them, we who are still alive and remain on the earth will be caught up in the clouds to meet the Lord in the air. And then we will be with the Lord forever. Bongga kaday. Di ba? Bababa siya sa alapaap sa tunog ng trumpeta at sigaw ng anghel. At ang lahat ay makakakita sa kanya. At ang lahat ay papanik-aangat, sasalubungin siya sa mga ulap. Kapatid, makinig ka mabuti ha. Aangat yung mga patungo sa kanya na kanyang mga hinirang. Ano ang problema? Ang problema kapag yung katabi mo umaangat at ikaw hindi. Imagine mo, yung katabi mo umaangat, ikaw hindi ka umaangat, abay ano gagawin mo? Abay lulundagin mo yung paanong sama ako, maiiwan ako. Kasi po yung mga maiiwan, seriously speaking, sila po yung mga hindi kukunin ng Panginoon sa kanyang ipinangakong kalangitan. Kaya napakahalaga niyan. Okay? Now, hindi lamang po natin makikita yan sa unang Thessalonica, we will also see this in the book of Revelation. Sa Tagalog ay pahayag. Sabi po, Revelation 1:7-8. Look, He comes with the clouds of heaven, and everyone will see Him, even those who pierced Him. Maski na ang tumusok ng kanyang tagiliray, makikita siya. And all the nations of the world will mourn for Him. Luluha sila, tatangis sila. Bakit sila tatangis? Dalawa ho yan. Break. Bakit iiyak ang mga tao pag nakita si Jesus? Yung una, iiyak sila dahil sa sobra nilang tuwa at galak na kanilang hinihintay na muling pagbabalik ni Jesus ay nangyayari na at naganap na. Sa sobrang nilang saya. Bakit? Kasi ang sabi ng Panginoon, pag ako bumalik, wala nang iiyak, wala nang problema, wala nang karamdaman, wala nang kahirapan, wala nang lahat ng problema nyo sa buhay. Kayo ay dadalhin ko na sa aking kalangitan. Kaya maiiyak sila. Yes, Lord, yes. Merong ikalawang grupo ng iiyak. Yung mga hindi na nampalataya sa Kanya. Doon nila marirealize, Diyos ko, sa dinami-dami ng aming Bible study, sa dinami-dami ng every week naming pakikinig ng salita ng Diyos, hindi pa rin ako naniwala. Doon mo kapatid marirealize yung malaking pagkakamali. Okay, tuloy natin. Sabi po ng Panginoon, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, says the Lord God. I am the one who is, who always was, and who is still to come, the Almighty One. Yung pong dalawang binasa natin is part of the New Testament. The New Testament. In the Old Testament, ito po ay inihula. Tandaan po ninyo kapatid, ang pagitan ng Old Testament to the New Testament is between 500 to 700 years. Okay? In the Old Testament, inihula po ito ng prophet na si Daniel.
Sabi ni Daniel, I saw in the night visions, and behold, one like the Son of Man came with the clouds of heaven and came to the Ancient of Days. Allah, yan po yung sinasabing kapanganakan ng Emmanuel. Ano ibig sabihin ng Emmanuel? Di ba kinakanta natin yung pagpasko? O come, Emmanuel, and ransom captive Israel. Ang ibig sabihin ng Emmanuel, God is with us. Sisters and brothers, ano po ang ibig nating sabihin? Ayan, may sumagot. God is with us. Correct, tama po ang inyong sagot. Now, inihula po sa aklat ni Micah, hindi ko na ipinakita dito ha. Sa aklat naman ni Micah, ang tagapagligtas, ang Mesiyas, will be coming from the town of Bethlehem. Kaya precise na precise. Inihula yan sa lumang tipan, inihula yan sa bagong tipan, at yan mismo ay binigkas ng Panginoong si Jesus Christ. Sabi niya, in Matthew chapter 25, sabi ni Jesus, the Son of Man shall come in His glory, and all the angels with Him. Ano gagawin niya? He shall sit upon the throne of His glory. Siya ay uupo sa kanyang trono na marangal. Meron pa. Sabi ho ni San Pablo, ang writer natin ng aklat ng Romans, sabi niya kay Timothy, oy Timoteo ha, Timoteo makinig ka, sabi niya, keep the commandment unstained. Ibig sabihin, huwag mong babahiran ng mga utos ni Jesus. Free from reproach. Huwag mong susuwayin ang utos ni Jesus. Bakit? Until the appearing of our Lord Jesus Christ. Kasi siya ay muling babalik. He who is blessed and only sovereign, the King of kings and Lord of lords. Huli, panghuli. Pasensya na ho kayo ha. Bakit ang dami-daming verses, Brother Vic, na pine-present mo sa amin? Kasi po ganito. Kaya maraming verses. Kasi hindi pa siya nagaganap. And I want to tell you, it is written all over Scripture. Kaya po, hari nawa, tayo'y makapag-isip-isip na na talagang ito'y magaganap at mangyayari. Lastly, last verse, ito po ay inihula rin ng mga anghel during the time of the ascension. Acts chapter 1. While they look steadfastly toward heaven. Sino yung they? Yung mga apostol ni Jesus. Nakatingin sila sa langit. Kasi si Jesus umakyat na sa langit. While they looked steadfastly toward heaven. As he went up, behold, two men, dalawang anghel, stood by them in white apparel, and said, Men of Galilee, why do you stand gazing up into heaven? Ano ang itinutunganga nyo dyan? Parang ganun ang dating. This same Jesus who was taken up from you into heaven will so come in like manner as you saw him go into heaven. Kung paano nyo nakita na siya'y pumanik, ganun nyo ring makikitang siya ay bababa. That is why, sisters and brothers, makikita po natin na hindi ito tinatanong. Mangyayari ba ito? Sandali lang po mukhang lumalalim ang gabi at ako ay nagba-blackout. Magdadagdag ako ng ilaw. Okay. Commercial break. There you go. Okay. Miss Pot, nakikita mo pa ba ako, Miss Pot? Yes, Brother Vic. Very good. All right. So, balikan natin. Ang dami-dami kong verses na ginamit. Brother Vic, ang dami. Boring. Kapatid, kaya marami ginamit ko. Para patunayan sa iyo, hindi ko opinion yan. Ang sinasabi ko, ito ay salita ng Diyos. Kaya nga ang tanong, mangyayari ba yan? Mali ang tanong. Ang tanong, kailan yan mangyayari?
Yun ang tanong. When is it going to happen? Sabi ni Jesus, about the day or hour, no one knows. Wala nakakaalam. Not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. As it was in the days of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man. Walang nakakaalam. Kapatid, pero meron ba tayong mga sign na malapit na? Meron kaya tayong senyales na malapit na? Tingnan natin. The gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations. Then the end will come. Ang salita ng Diyos ihahayag sa buong mundo. At pagkatapos maihayag, darating na ang katapusan. Kapatid, nung araw, nung ako po'y bata pa, para marinig ko ang salita ng Diyos, pupunta ako ng simbahan. Ngayon, para marinig ko ang salita ng Diyos, pumunta ka lamang diyan sa online. At kahit sa parte ka ng mundo, 5 buwan ho ako nasa England. Hindi ho huminto ang ating Bible study kahit ako'y nasa kalahati ng daigdig. Tuloy-tuloy. All the nations. Kapatid, ito ho ang panahon, pansinin nyo. Ang salita ng Diyos ay talagang namang pinakakalat. Lahat ng mga simbahan ngayon ay mga online ng misa. Ano ibig sabihin? And then, the end will come. Allah. Makinig mabuti ha. JC, lalo ka na. Makinig ka ha. Bakit? Kasi po pag bumalik si Jesus, hindi po siya babalik para magpatawad ng kasalanan. Okay? Masakit pakinggan, pero ang totoo, hindi siya babalik para patawarin ka sa kasalanan mo. Ngayon ang panahon ng pagpapatawad. Ngayon ang panahon ng pagbabalik loob sa Diyos. Ngayon ang panahon ng paglalagay ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil pagbalik niya, babalik siya bilang isang judge. He will come back to judge. Wala nang mercy yan. Ihihiwalay niya ang tupa sa mga kambing. That is what he said. For 2 Timothy, sabi niya, I solemnly urge you in the presence of God and Christ Jesus, who will someday judge the living and the dead when he comes to set up his kingdom. Babalik siya para humusga, hindi para magpatawad. Kaya kapatid, paalala, ang paghingi ng tawad at pagbabalik loob, hindi bukas. Today. Alright? Pangalawa, bakit siya babalik? To reign. Para po umupo na siya. Alam nyo, malapit na naman ang eleksyon. Ang dami na naman tumatakbo ng mga presidentiable. Meron daw isa na nagko-cocaine pa, sabi ni President Duterte. O meron namang isa na nagmamadali daw maging presidente. Sensya na. Okay. Pero sa totoo lang, di po ba? Ang dami-dami. The thing is this. Pag bumalik si Jesus, lahat ng gobyerno babagsak. Kasi isa lamang po ang magiging puno. Isa lang ang magiging presidente nilang lahat ng bansa. Then the seventh angel blew his trumpet, and there were loud voices shouting in heaven, the world has now become the kingdom of our Lord and of his Christ, and he will reign forever and ever. Siya na uupo, praise God. Siya na ang magiging gobyerno, praise the Lord. Baka sakali pagdating ni Jesus, aasenso na Pilipinas. Diba? Pansinin po ninyo yung salita dito. Seriously speaking, sabi niya, the world has now become the kingdom of our Lord. Kanino bang kingdom ito ngayon? Sino ba namamayagpag ngayon?
Si Satanas. Si Satanas ang namamayagpag ngayon, kaya maraming dayaan, maraming nakawan, maraming patayan, maraming violence, may mga digmaan, and so on and so forth. Dahil namamayagpag ang kadiliman. Tandaan nyo, pagbalik ni Jesus, tigil lahat yan. Babalik siya, what else? Anong dahilan? To destroy death. To destroy death. 1 Corinthians 15. Christ must reign until he humbles all of his enemies beneath his feet. And the last enemy to be destroyed is death. Ano ibig sabihin ng death? Hiwalay. Hiwalay sa Diyos. Kaya nga ang mangyayari, tignan niyo ako mabuti. What, nakikita mo ba ako? Can you see me? Yes, brother. Opo. Nakikita mo ba yung hairline na yan? Kitang-kita ko po. Nakikita mo? Ano kitang-kita? Sobra ka naman. Nakikita mo? Yun lang ang tanong ko. Nakikita mo yung hairline na yan? Maliwanag. Opo. Okay. Bababa uli yan dito. Oo. Because you will be, ikaw po ay magiging parang 17 years old ulit. Si JC ay magiging parang 16 years old ulit. We will come into our prime. Wala nang karamdaman. Wala nang matanda. We will become young again in a prime of ourselves because we will no longer be subject to decay. We will no longer be subject to death. Kaya nga ang pray nilang lahat, ang pinipray natin dapat, mangyari na, Lord, please, now na. Ano sabi ng mga Katoliko? Ay, wag muna, kasi maliliit pa yung anak ko. Gusto mo pa yung anak mo pa maghirap. Finally, ha? Bakit siya muling babalik? For us to be with Him forever. Upang hindi na tayo magkawalay pang muli. When everything is ready, sabi ni Jesus, I will come and get you so that you will always be with me where I am. Ang tanong ko bago ko tapusin ang ating mga talakayan is this. Sa tingin nyo ba nandito na tayo sa tinatawag nating the last days? Mga huling araw? Let me show you. 2 Timothy, sabi ng ikalawang Timoteo. You should know this, Timothy. In the last days, it will be very difficult times. Sa tingin nyo ba mahirap ang kalagayan ngayon? You answer. People will love only themselves and their money. Ang tao mo kung pera. Ang mahal ang sarili at pera. They will be boastful and proud, scoffing at God, disobedient to their parents, ungrateful, walang utang na loob. They will consider nothing sacred. They will be unloving and unforgiving. Hindi sila magpapatawad. They will slander others and have no self-control. They will be cruel and hate what is good. They will betray their friends, be reckless, be puffed up with pride. They will love pleasure rather than God. They will act religious. Akala mo mga madasalin, but they will reject the power that could make them godly. Sabi ng Panginoon, stay away from people like that. You see? Nangyayari na ba yan? Nangyayari na ba yan? Ang mga tao, hindi rin nagpapatawad. Ang mga tao, walang utang na loob. Ang mga tao ay hindi marunong magmahal sa kapwa. Nangyayari na ba yan? Yes. That is why, sisters and brothers, sabi nga po, skip ko na to kasi ito ay dagdag pa doon sa mga binasa ko ng una. Dito na ako. Sabi nga po, last week, remember JC? This is what we read last week. The night is nearly over. Ang kadiliman, ang problema, ang kasamaan, matatapos na. The day is almost here. Parating na ang pagbubukang liwayway. Ano ibig sabihin? Darating na liwanag. So ano sabi niya? Simpleng-simple.
Let us put aside the deeds of darkness. Tigilan na natin ang ating mga ginagawang baluktot, mali at hindi makadiyos. And put on the armor of light. Kapatid, this is not a question of if this will happen. It is just a matter of when will this happen. Sabi ng ibang pilosopo ganito, ay matagal pa yan, brother. Okay. Matagal pa yan, oh, hindi pa mangyayari yan. Okay. Matagal pa nga yung second coming. Siguro. Eh, paano naman to? Pakibasa mo nga, JC. Third coming. Naku, may third coming pa? Ano ibig sabihin niyan? Baka, anong nakikita mo sa background ng third coming? Parang, puro, ay grave na po ito di ba? Libingan. Apo. Oh. Okay. Paano kung wala pa yung second coming, nag-third coming ka na? Nauna ka na sa iba. Di ba? Nauna ka na sa iba. Ano mangyayari? Kaya sabi ni Jesus, Luke chapter 12, God said to him, you fool, hangal, you will die this very night. Who will get everything you worked for? Hindi mo alam ang oras mo eh. Oh, ay brother, matagal pa yung second coming. Oh, matagal pa second coming. Eh yung third coming mo, paano kung bukas ka na? Ready ka ba? Handa ka ba? Naku, brother Vic naman. Eh, paano ba maghahanda? Ganito. Pag-aaralan to natin, pero bibigay ko na in advance. Ganito paghahanda dyan. Sabi niya sa Roma 14, if we live for the Lord. If we die for the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord. Paliwanag ko, habang ako'y nabubuhay, ang buhay ko para sa Panginoon. Kung ako man ay mawawala na, lilisan at mamamatay, sa aking kamatayan, ang buhay ko'y para sa Diyos pa rin. Kaya whether ako ay buhay o kukunin na ng Diyos, ako ay sa Kanya noon, ngayon, at magpakailanman. Kapatid, no choice. No choice. Ano po ibig kong sabihin? Paano tayo mabubuhay? 4 na letra, 1 word. Hulaan mo nga. Sige nga po, hulaan ko nga. Ang nakikita ko sa screen si Pot kasi tsaka si JC. Hulaan nyo nga. 4 na letra, 1 word. How do we live our lives? Para tayo na sa Panginoon, tayo ay nasa Kanya, tayo ay Kanya. 4 letters, 1 word. Oops, may sumasagot sa chat. Lord, pwede. Para kay Lord ka nga eh. Sige, malapit na si Denise, malapit na. Oh. Love. Love. Ano? Sige. Sige, may sumagot eh. Ano yan? Love. Exactly. If we live for the Lord, we love. We don't hate. When we love, we think about others, not just ourselves. That is why when we die, you don't have to worry about anything. Why? Because we lived and we died for God. Sabi nga po ni St. Paul, and let me end here. Last verse for this afternoon. May the Lord make your love for one another and for all people grow and overflow, just as our love for you overflows. May God, as a result, make your hearts strong, blameless, and holy as you stand before God our Father when our Lord Jesus comes again with all His people. Amen. Sinasabi lang niya sa atin, palaguin mo ang iyong pagmamahal kasi yan ang puhunan mo, yan ang baon mo, pagtayo mo sa Kanya, sa Kanyang muling pagbabalik. Babalik ako. Fill the world with love. Magandang hapon po. At harinawa, we are expecting, we are anticipating that when Jesus comes again, iiyak tayo
dahil ang hinihintay natin ay dumating na. Hindi dahil sa ating mga pagsisisi. Good afternoon, sisters and brothers, and God bless us all. Back to you, Miss JC. Thank you po, Brother Vic, para po sa inyo pong naging talk sa amin. No? Tsaka yung mga ginagawa, yung mga message po ninyo is our daily blessing as well. Kasi kung sino man yung nakikinig right now, yung nandirito po ngayon sa room natin or sa mga nakakarinig sa screen ngayon, for sure, meron po yung right timing kung bakit sila nandirito po ngayon. So, thank you very much po ulit, Brother Vic, for blessing us every week. No? My And, pleasure. so, ano po, para sa ating closing prayer, Ma'am Neneng. Okay, brothers and sisters, let us once again feel the presence of the Lord. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, we want to thank you for your word that we have had today. May we practice what we have been taught so that we may enter in your kingdom. May we always be reminded that we will be judged based on what we have done here on earth. Ma-share din po namin ang lahat ng ito sa aming kapwa. Let everything we do be in line with your words. Be with us always, Lord. Guide us in every way and grant us peace in our hearts. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. With that, thank you very much po sa lahat ng umattend. And may you enjoy the rest of the afternoon. Spread love po. Thank you, Brother Vic. Brother B. God bless you all and fill the Thanks. world with love. Bye, Brother B. Bye-bye.